Okay, good evening po mga kababayan. Ito na naman po ang isang pag-usapan po natin, itong isa pang lingkod bayan natin, taga-gobyerno na nakaka-high blood. Wala nang iba kundi itong presidential sister na kung bakit imbis na tulungan ng kapatid niya tumulong sa gobyerno na kanya din namang ikinampanya noong eleksyon, 'di ba? Unity. Pero ngayon kumakalas siya. Hindi naman siguro kumalas, kumihiwalay ng landas. Although according to her, kaya niya sinusuway or kinukontra ang mga polisiya, mga programa ng gobyerno ng kanyang kapatid at mas pumapanig siya doon sa kampo ng Duterte ay dahil daw para ma-preserve yung unity. Parang ironic. Kasi itong mga nasa kampo ng Duterte, salita sila ng salita ng pagkakaisa. Pagkakaisa. Pati si Willie Revillame, binanggit din yun. Magkaisa daw. Magkaisa ang mga Pilipino, alisin daw yung mga puot at galit sa puso. Sino dapat ba ang pinagsasabihan nila nun? Sila ito may mga puot sa puso. Sila ito may mga galit, may selos. Diba? Ano bang ginagawa ni Bongbong Marcos? Diba hindi nga sila pinapatulan? Sila itong naninira. At ang nakakalungkot mga kababayan, kasama pa doon sa mga naninira, yung kapatid mismo. Mismong kapatid ng ating Pangulo, isang Marcos. Diba? Hindi lang nakakalungkot, nakakapanghinayang, nakapagtataka at nakakapanghinayang. Kasi, imbis baga na alalayan niya, alam naman nila na weak daw itong si Bonget. Weak, di ba? Nagpupumilit na magtrabaho, gampanan yung kanyang responsibilidad sa kanyang nasasakupang mga Pilipino, mamamayang Pilipino. Pero itong ate na supposed to be strong person, di ba? Strong character itong si Aimee at itong si bunso na Bonget, kung tawagin nga Diyos ko, nakakaawa naman. Sa totoo lang, tinatawag ni Duterte ng weak leader. Tinatawag ni Maharlika ng kuting. Hindi tigre, kundi kuting. Ano ba ang kuting? So, ibig sabihin, ganito ka vulnerable itong Pangulong BBM. Although parang hindi naman tayo naniniwala. Kasi parang, anong tawag niyan dito sa amin sa Bicol? Pangirarom. Ibig sabihin, nasa loob. Nasa loob ang kulo. At pasalamat na lang po, kasi ang asawa ni Bonget ay isang matapang na babae. 'Di ba? Matapang, strong person, strong woman. Yun na lang siguro ang strength niya. Kasi yung mga supposed to be mga strong persons na dapat sana aalalay sa kanya, ayun, nasa ibang kampo, doon tumutulong. Tingnan mo ang ginagawa nito ni Aimee Marcos. Hindi mo
hindi mo na talaga siya maintindihan kung bakit ganito ang kinikilos niya. Kinikilos, iniisip, ginagawa, na kumbaga imposible po na hindi nakakarating sa kanya ang mga usap-usapan, ang mga opinyon, mga reaksyon ng mga tao diyan sa ginagawa niya. Imposible. Kasi nagbablog din siya eh. Mahilig siya sa social media. Imposibleng hindi niya nalalaman ang mga saloobin ng nakararaming tao, mga netizens. Pero ala naman siya, wala tayong nakikitang pagbabago. Bagkus parang palala pa nga eh. Tipong palala pa ng palala ang ginagawa niya. Tingnan mo na lang, hindi lang kapatid niyang Pangulo at pinsan niya mga matinong nagtatrabaho na kapamilya niya, yung pinsan niya, yung kapatid niya, wala namang ibang inaasikaso kundi magtrabaho, di ba? Hindi sila pumapatol kahit isang salita dito sa mga patutsada nitong mga kaibigan ni Amy Marcos. Pero puro sila paninira. Wala namang ginagawa sa kanila. So, paano hindi mo masasabi na naiinggit itong si Amy Marcos? Naiinggit, nagsiselos. Kasi siguro, nakikita niya na magaganda ang na sinasabi ng mga tao tungkol sa pinsan niya at sa kapatid niya. Ano ang gusto niya? Yung sira ang reputasyon, sira ang imahe. Siguro nga po, kasi yun nga ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan, yung mga Duterte, di ba? Pilit sinisiraan yung magpinsan. Si Martin at si Bongbong Marcos. At nakapagtataka dito kay Amy Marcos doon sa speech ni Digong doon sa Davao Rally. Nandoon siya mismo sa audience, nakaupo. Magkatabi sila ni Sara. Nung nag-speech yung itong Maudigs, na tinatawag si Bongbong na bangag at adik, na minumura at pilit gustong patalsikin. Nandoon siya nakikinig. Pero walang reaksyon. Ano yun? Mga kababayan, anong klaseng kapatid yun? Kinakaya ng dibdib mo na naririnig mo mismo first hand, naririnig, nakikita ng mata mo, naririnig, hindi chismis, kundi naririnig mo mismo real time na yung kapatid mo ay binabalahura, minumuslak. Tapos ngayon, dagdag kay Duterte, ito namang Kibuloy, na kung ano-ano rin ang mga pinagsasabi na hindi magaganda, pambababoy din dito sa kapatid niya at sa hipag niya, Bongbong Marcos at First Lady, na kesyo nag-orgy sa Malacanang from the mouth of a godly person, isang pastor. How in hell nakapagsalita itong Son of God ng mga orgy? Ang taba naman ng imagination. Or baka naman, Kibuloy, baka kayo ang may gawa niyan sa Malacanang noong panahon ni Duterte. If I know. Diba, inilantad nga, in-expose nga nung vlogger na si Nino Barsaga, na siya nga mismo ang nagdadala ng mga babae sa Malacanang. Hindi kaya sila yung nag-orgy noon? Kasama si Kibuloy? Kasi isa rin siyang Mael, isa rin naman siyang rapist, di ba?
Baka kasama rin siya doon. Paano niya nasabi? Paano siya nagkaroon ng idea, mga orgy-orgy? Baka sila nila Digong ang gumagawa niyan sa Malacanang. Tapos ngayon pagbibintangan niya, ibabando niya sa buong mundo na ang Pangulo natin at ang First Lady natin ay nag-orgy sa Malacanang. Anong kababuyan, mga kababayan, yan? Kahit sa isip, sa imagination, hindi ko siya ma-visualize na ang Malacanang ay binababoy ng ganyan. Kung sino man sa mga pangulo ang gumawa niyan dyan sa Malacanang. Noong araw, napalitaan natin na itong si Erap Estrada ay binaboy din yung Malacanang. Mag-inuman sila dyan. Hindi na iginalang yung Malacanang. Kasi para sa akin po ang Malacanang dapat ay sagradong lugar. Kung ang relihiyon mayroong simbahan, ang tao, ang secular, mayroon ding banal na lugar. Yan, Malacanang, Capitol, Provincial Capitol, City Hall. Para sa akin, mga banal na lugar yan. Well, kung hindi man banal, dahil ang banal ay parang sa Diyos, edi, respetable. Di ba? Honorable. It's a place of honor. Place of dignity. So, paano gagawin ninyo na, di ba liman na sana kung totoo? Kung hindi, I don't believe na ginagawa yan ng Bongbong Marcos dyan sa Malacanang. I believe hindi yan siya ganon kababoy. Kagaya ng iniisip ni Kibuloy. Siya ang baboy. At itong si Amy Marcos, sasabihin pa na, nauunawaan daw niya si Kibuloy doon sa mga pang-aatake doon sa kapatid niya at sa hipag niya. Nalulungkot siya, ikinalungkot din naman niya yung pag-atake sa kapatid niya siguro, pero nauunawaan daw niya si Kibuloy. Hello? Nauunawaan mo yung ginawa ni Kibuloy na babuyin yung kapamilya mo? Napaka-imposibleng tao ito, mga kababayan, itong si Amy Marcos. Tapos naaawa pa siya kay Kibuloy. Dahil dito sa mga sumbong daw na pang-aabuso, allegedly. Allegedly, ha? So, hindi siya naniniwala dito sa mga biktima. Mas pinapaniwalaan niya yung kriminal. Mas mahal niya, mas ang puso niya at kaluluwa niya nandoon sa mga kriminal, sa mga rapist. Diba? Diba kinakampihan niya si Duterteng kriminal, mamamatay tao, drug lord, at saka itong si Kibuloy na abusado, oppressor, rapist? Yan ang nauunawaan at minamahal ni Amy Marcos, mga ganong klaseng tao. Maitim ang budhi nitong si Amy Marcos. Sorry. Kung mayroon pa man dyan na mga Marcos loyalist na nagmamahal pa kay Amy Marcos, huwag kayo maging tanga. Tayo ay Marcos loyalist. Oo. Pero sa kabutihan. Sa kabutihan lang. Bakit? Kung totoo man na ito si Bongbong Marcos, may masamang ginagawa, hindi ko rin susuportahan niya. Even yung anak niyang si Sandro. Kasi hindi tayo sa tao. Hindi tayo dun sa, basta sa maghanga sa leader lang. Ang atin ay yung magandang gagawin nung leader sa ating bayan. Doon tayo
Pero itong si Amy Marcos, pagdating kay Duterte, ang lambot. Pagdating kay Kibuloy, awang-awa. Sana daw tigilan na si Kibuloy. Sana daw wag nang paabutin pa, wag nang palakihin ang issue ni Kibuloy. Wag nang palakihin, wag nang magkagulo pa. Bakit magkakagulo ba, Amy Marcos? Bakit? Sino ang manggugulo? Alam mo? May alam ka sa kaguluhang mangyayari? Traidor ka. Kasi kung alam mo na pala, wala kang ginagawa, mukhang sumusuporta ka pa. Anong klaseng nakakasuka ka, Amy Marcos? Nakakasuka. Sayang, ikaw ang sumisira sa pamilya ninyo. Sa pangalang Marcos, ikaw ang sumisira. Imbis ba na tulungan mo yung kapatid mo, pasalamat ka na tinulungan kayo ng Panginoon na makabalik sa Malacanang. Nang sa ganun maisaayos ninyo, malinis yung pangalan ng tatay ninyo. Ngayon, ikaw mismo ang sumisira. Hindi pa nga naaayos Hindi pa nalilinis ang pangalan ni Apo Lakay. Dahil hanggang ngayon, marami pang tao ang naniniwala na mga bulag. Marami pang bulag yung mga dilawan hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago ang tingin nila kay Apo Lakay. Para sa kanila, forever. Si Apo Lakay ay magnanakaw, mamamatay tao, diktador. Hindi pa naaayos Hindi pa nabubura. At ito dinagdagan mo, Amy Marcos. Mas lalo mong sinira. Itong kapatid mong Pangulo, si Bongbong Marcos, pilit na ibinabangon. Ibinabangon yung pangalang Marcos at ibinabangon yung bansa na inilubog nung mga nakaraang Pangulo na pumalit sa tatay nyo. Pilit niyang ibinabangon Pero ikaw, imbis na suportahan mo yung ginagawa ng kapatid mo, kinukontra mo, hinaharang mo. Pati yung People's Initiative, yung Chacha, na hindi nyo nakikita kung ano ang benepisyo doon. Basta kayo makakontra lang. Mga wala kayong mga senador kayong mga kumukontra sa charter chains. Mga wala kayong amor sa taong bayan, wala kayong amor sa Pilipinas, sa bansa. Wala kayong pangarap. Wala kayong pangarap na ang bansa natin ay maging first world country. Maging kagaya ng Singapore, maging kagaya ng South Korea, Japan. Wala sa inyo yan. Basta kayo, gusto nyo lang magpabalik-balik kayo dyan sa kinauupuan ninyo. Magkamal kayo ng limpak-limpak na salapi ng taong bayan. Yun lang naman ang habol nyo di ba? Pati nga mga anak mo ipinwesto mo na. Gusto ninyo kayo lang. Kunwari magsisilbi sa bayan. Mga kababayan, gumising kayo, yung mga tulog. Yung mga tulog, yung mga bulag, yung mga bingi, yung mga nabubudol. Pwede ba? Mayroon pa rin bang tagahanga si Amy Marcos? Come on. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lang muna po kasi ako'y nagluluto ng pagkain ng aso ko. Okay? Till then, keep on watching. Okay? Peace.